Tanong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Kaki at Jojo. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Pedro Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Dermcare Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor East District, Sorsogon City, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon. Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, 30's Restaurant, Beata Beach Sanctuary. Yes, magandang umaga po sa ating lahat. Ito na naman po makakasama nyo muli ang inyong kaagapay sa umaga, Kaki Mancera. And yes, today is August 27, adlaw ni na Martes. Kung saan garo ang sakuyang kaibahan ang aking partner si Sir Jojo tulog pa dahil sa nasobrahan ata sa long weekend sa 4 na araw na bakasyon. Good morning Jojo, Sir Jojo Lascano. Kung hain ka man ngunyan, sana'y nasa mabuti kang kalagayan. Yes. And syempre dyan sa tulong distrito kang Sorsogon, ang Bacon District, East District, and West District. And sa mga nagsiselebrate sa idang mga kumpleanyo, happy birthday. Ayan. And syempre, good morning dyan sa Barangay Burabod, kung sa inaagihan ko kanina, amay na amay ang mga tupad, beneficiary, na kung sa hanggang ngunyan yaon sinda sa tinampo na naglilinis. Good morning kay Kapitana Lalaine Aninipot. Ayan. Asen dire-diretso man kita giraray. And gusto ko rin pa bation ng good morning si Miss Glines Evangelista dyan sa San Roque, Bacon District. And of course kay City Councilor Glenn Olbes. Ayan. And sabi ko nga ni kanina, solo muna ngunyan ang sa indong kaagapay sa umaga dahil sa na-late ang sakuyang kaibahan dahil pa nga nag-re-reply sa sakuyang chat. Ayan. Dire-diretso po kita ngunyan na pagkaaga. Sabi ko nga ni Papa Born, medyo may mga dai kitang ayan, salamat at yao na po ang sakuyang partner. Sabi ko kanina medyo napasiram atan sa kuyang partner dahil sa long weekend, 4 na araw nagbakasyon. Sabi nga aandun daw sa Bisaya. Ewan ko kung anong ginagawa niya doon. Ayan. Eto dire-diretso po kita sa mga balitang probinsya asin sa luwas kan sa tuyang probinsya. DOH nakakita ng bagong kaso ng Mpox sa Pilipinas. Pahinante ng isang trucking arestado matapos mahulihan ng pinaghihinalangan droga sa Matnog Port. Pagbebenta ng pating sa Bicol binusisi ng BIFAR. Barangay Pamurayan muling nakakuha ng parangal
sa larangan ng agrikultura mula sa Department of Agriculture Region 5. Barangay Bibingkahan, lumulobo ang kaso ng dengue. Barangay Kapitan Kagiya muling nagpaalala sa kanyang mga residente. At syempre, bago po kita magbatog, aniw naman po sa kuyang partner, si Sir Jojo, na kung sa'yo sabi ko kanina, medyo ata na late dahil sa nagbakasyon sa iyang agom. And happy anniversary, belated happy anniversary sa indang duwa. Good morning, Sir Jojo. Okay na si Sir Jo. Ayan. And congratulations po sa mga nanalo sa ginanap na first Mayor Esther Amor Regional Taekwondo Cup 2024 na ginanap kang Agosto 24 and 26 sa kasalukuyang taon dyan sa Sorsogon Convention Center. I-congratulate natin ang mga kaakian ng Ghana, si J. Luis Sanchez and si Shaira Isabel Sanchez na kung saan nakakuha ng silver medalist kang Sorsogon team sa Girls Division. Congratulations! And syempre kay Herbie Navarro sa solo cadet brown belt category, nakakuha kay silver medalist and gold medalist sa UNC Greyhounds Naga City. And syempre, congratulations kay Miss Andrea Rodrigueza, nakasungkit ng gold medalist sa Girls Division kang Sorsogon team. Congratulations sa first Mayor Esther Amor Regional Taekwondo Cup 2024 kung saan ginanap sa Sorsogon Convention Center kang nakaaging Agosto 24 at 26 kang taon 2024. Congratulations, and of course, good morning and congratulations kay Sir Pablo Cruz kung saan siya ang punong abala nito. And syempre, i-congratulate natin at pagpupugay na rin kay City Councilor Danny Dilaja na kung saan yaon man po presente kang nakaaging Regional Taekwondo Cup 2024, and of course kay City Councilor Mati Perdigon kang West District. And yes, bago ako to, sabi ko kanina dire-diretso, aniw naman po ang sakuyang kay Bahan, si Kaagapay Jojo Lascano. Kaagapay Jojo, good morning sa imo. Yes, magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao at sa tulong distrito ng siyudad ng Sorsogon sa Bacon sa East and West. Better late than sorry, ika nga. Sabi ko, pasensya na po at late na po kita ko niyan sa pagkaaga. Na kita sa long weekend, partner. Yes, may pa siya, may jet lag. Partner, napakaganda ng ating kulay. Oh. Red and yellow. Parang tayo, malapit na talagang election partner pagkaganyan ng kulay. Napapaiwatig na love na ng peace. At syempre kulay natin mula po diyan sa Banwa ang Castilla kay Mayor Bong Mendoza, and of course sa satuyang konsehal di po sa siyudad ng Sorsogon kay Ma'am Tess Gonzales Amor. Yes. And syempre kay City Councilor Mati Perdigon, I think color din niya to. Actually ayon sa pagguro na po ni Manay Mati Perdigon ni konsyala, magkakaigwa sinda sing color coding actually. Lagi-lagi naman kung sinda na upat saro lang ang kulay sa nakagi na eleksyon ngunyan tabi garo may color code na tao. Kung di ako nagkasala, si Konsyala Mati Perdigon is purple. Purple. Yeah, si partner ang kaklase, amigo, asing kaututan dila ko na si Konsyal Brian Pingol is going to be red, going to be blue. As far as I'm concerned, Tapos the rest si Rinalyn yata ang may ang garo orange o whatsoever. Anyway, saka na natin na problemahan partner tarayo pa man ang eleksyon dahil pangani babatog ang filing of candidacy kan mga napupursiging magkandidato asing mga napupursiging magserbe sa siyudad kan Sorsogon. Anyway, good morning po sa Gabos na nagsisilibra kansa ng mga birthdays, nagsisilibra kansa ng mga kapiyastahan sa manlain-lain po nasulok digdi po sa probinsya kan Sorsogon, and of course sa tuyang mga opisyales di barangay. Good morning po sa inyo Gabos. Si Jojo Lascano po graray ang sa inyong likod. And speaking sa mga magsiselebrate ng mga kapiyastahan, I think ang barangay Buenavista Bacon, ang Buenavista West District ay magkakaroon ng
kakaroon ng piyesta ngunya na 3031. And congratulations sa matagumpay na kapagkawang gawa ni City Councilor Attorney Glenn Olbes, and syempre ang kanyang esposa kang Saturday kung saan dinaran niya ang Rainbow Community sa pangingenot ni President Mr. Hardin, ni Sir Luis Di Mata, na nagkaigwaki libreng gunting, isang gunting, isang gupit, at manicure, pedicure, at saka ang dye hair. At opo, na kung saan kaibahan ang grupo kang mga staff ni Miss Glines Evangelista ang montage. Opo, ang sa iyang negosyo, pigdaran nyo maduman sa libre sa mga kababayan naton dyan sa Barangay Buena Vista West District. Opo, congratulations. At dakulon na partner ang naugma, siring man ang makaakian asin mga magurang dahil dakulaon itong kabawasan sa indang mga budget, lalo na ang medyo may kamahalan ng ngunyan ang pagpa-dye hair, and libreng manicure and pedicure sa mga mama naton sa mga kadaragahan, asin libreng gupit sa mga kaakian sa pagbubukas ng eskwela dyan sa Buena Vista West District. Ayan. Yes. At syempre partner, kasuhapon na pagurupurupang utad dakol ang nag-PM sa tuya, nag-upload kung anda ang kahalaga. Actually, amo kung tayo nisusarutan na magiging topic, kaya lang sabi ko, kung una sa partner ko, si partner saro man ini sa naging member dyan sa Barangay Almendras Kugon. Ang manungod tabi, dapat baga ang kahulugan, ang kahalagaan sa pagkakaigwa ni Barangay Lupon o ang barangay pangkatarungan. Actually, dapat ang kaistoryahan ni Didi sa mga araw kayo ni abogado. Yes, pero sabi ko, why not? Why not doing some research, para at least paano magkaigwa kita ni kasimbagan sa mga kaputan kung ano ang mga dili dapat ingkakaso sa laog kan barangay. Ano nga ba ang kaimportantihan sa dina Lupon pambarangay bago ka magsampak kaso. Tapos di pa saro pa na magiging topic sa ngunyan, ang problema po na medyo nagdadakula diyan po sa Sorsogon Public Market. Yes, oo, dakulaon po Good morning kay Barangay Captain Noli Hanyolan diyan sa market, sa public market, kung saan dakulong po ang nakakaabot sa tuyang problema. Manungod po diyan kung ano man po. Sabi nga naton, mas maray po dahil kita maging one-sided na haputon taman po kung ano ka totoo ining mga reklamo kan mga nagtitirinda dyan, lalo na po ang mga may igwang pwesto sa taas na kung saan sinda ang mga legit, sinda ang mga legal na nagbabayad kibuwis, sinda po mismo talaga ang nagrereklamo. And of course, calling the attention pa City Councilor Mati Pordigon regarding this matter. Actually, paulit-ulit po ini nangyayari, kaya lang garo nagiging ningas kugon ang kasimbagan po sa mga administrador diyan po sa Sorsogon Public Market, lalong-lalo na po sa mga pasilidad diyan po sa Sorsogon Public Market na dapat pirminipig sa ayos. Yes, especially ito ibanggit na natin mapatsintabi po sa mga nag-aalmusal, lalong-lalo na po ang public market toilet po dyan. Ano po ang nangyari noong mga nakaraang taon na halos ang ganda talaga, pero dapat kailangan natin i-maintain ang kalinisan dahil saro sa mga programa kan sa tuyang mahal na gobernador ang kalinisan sa 7K program, ang kalinisan. Ano pong nangyayari? Anong ginagawa nyo dyan po sa public market? Yes. Ayan po. And sabi nga, tuloy-tuloy tayo partner, and basahin muna natin partner kung minsan di natin nababasa ang mga viewers natin, dumadami atang mga viewers. Thank you so much sa walang hanggang tiwala nyo po sa amin. At syempre kay Barangay Kagawad ng Pangpang, kay Bert Maranyo Balde na padagos ang pagsubaybay sa satuyang programa, padagos ang pagtataos ni suporta sa satuyang programa. Good morning ko. And of course, dyan po sa kabos na residente po kan Barangay Pangpang. And of course, kay Barangay Captain Nestor Baldon, good morning to all of you. Hindi lang po na always na naka-tune in sa atin si Cap Bert Balde. Ito mahihiling po nato na maski ngani, sabi natin maski kang kainot na siya ang kapitan, siya mismo personal ang mahihiling na nag-aasikaso diyan sa indang lugar. Halos sabi nga naton maski nga ni holiday walang holiday, salitang holiday sa kanya, na kung saan iniikot niya dahil nag-number one po ang Barangay Pangpang sa kasong dengue. Kaya yaon ang sa indong lingkod si Bert Balde na dai po nagtuturog para po tulugan itong problema kakaso ng dengue na halos araw-araw, pero sa nakaulay ta siya kang nakaaging simana diyan sa Sorsogon City Hall na
dapat mag-umpisa sa satuyang harong ang kalinisan para maiwasan tandengge. Pero yaong paman giraray ang sa indong lingkod, si Kagawad Bert Balde na maglinis sa kapalibutan kang pangpang para makaprevent kang hilang na dengue. Sabi nga ni partner, the best leader daw na ginibo kan mahal na Diyos is leader na bako na naguhulat na ano man ang punahon sa iya kan sa iyang mga kaurubanan. Tapos dapat pag public servants ka, yada tabi an action bilis na ipigdaapod. Iyo ini ang nahiling ko na daing nagbabago sabi nga naton kang inot na naging kagawad siya nimpirang termino asin naging kapitan na marayon man ang pagiging serbidor niya sa Barangay Pangpang asin natapos ang kanyang termino naging kagawad ini anda ita nahiling na magbago man kung kadikit na pagbabago sa iyang personalidad. So pagda kamo sa mga bareta na nakuha mo sa luwas sa laogan sa tuyang probinsya Sorsogon, ako dili ako makakabasa partner buta ako ngunya na pagkaadaw sa pagmamadali po ng aking partner na si Gagapay Jojo, naiwan ang kanyang isang mata kaya hindi siya makabasa. Kala ko padaba niya ako, papahirapan niya ako ngayong umaga. Pinabubelo ko po ang aking partner sa kung ano man po gusto niya gawin ngayong araw at porket alam niya na meron akong sipon. Kaya ako magbabasa ngayon. Go ahead, ihatag ko po ang bilog na camera sa sakuyang partner sa iyang dahil pagbabareta. Dahil sa buwan ng wika ngayon, tayo ay dire-diretsong magtagalog. Ayan. DOH nakakita ng bagong kaso ng Mpox sa Pilipinas. Ang Department of Health o DOH ay nakadetect ng bagong kaso ng Mpox sa Pilipinas. Kasunod ng huling naitalang kaso noong Disyembre 2023, ang bagong kasong ito na ika-10 sa bansa ay naiulat ngayong Agosto 18, 2024. Ang pasyente ay isang 33 taong gulang na lalaki Pilipino na walang travel history sa labas ng bansa. Ngunit nagkaroon ng malapit na intimate contact 3 linggo bago lumabas ang sintomas. Ang sintomas ay nagsimula mahigit sa 1 linggo na ang nakalipas, sinundan ng rashes at iba't ibang bahagi ng katawan. Ang PCR test ay nagpositibo sa monkeypox viral DNA. Ang Mpox ay monkeypox ay nagdudulot ng rashes, para rin siya partner ang dengue na makikitaan mo ng mga rashes sa katawan. Lagnat, pananakit ng ulo at katawan at paghihina na maaring tumagal ng 2 at 4 na linggo. Maaring maipasa ito sa pamamagitan ng malapit na kontak at kontaminadong materyales. Gagawing mas madali ng DOH ang proseso ng testing upang ang mga suspect cases ay manatili sa kanilang tahanan habang nagpapagaling. Ayon kay Secretary Chidoro J. Herbosa, maaari nating maiwasan ang Mpox sa pamamagitan ng maingat na paghugas ng kamay at pag-iwas sa close contact sa may mga sintomas. Handa ang ating health system na tugunan ito at magbibigay kami ng tamang impormasyon sa publiko. Ayan po, hali po yan sa DOH. And ang balitang yan ay hatid sa atin ni City Councilor Danny Diladja, City Councilor Ate Conce Renalyn, and kay City Councilor Attorney Glenn Olbes. And of course, ang programang ito ay hatid po sa inyo ni Vice Mayor Dennis Escudero kang kasiguran, of course Vice Governor Junjun Escudero of the province of Sorsogon, and Congresswoman Det Escudero, and of course ang satuyang ASEC, the one and only Attorney Crony Escudero III, basta Escudero sa serbisyo sigurado. Ayan. Pahinante ng isang trucking, arestado matapos mahulihan ng pinaghihinalang droga sa Matnog Port. Timbog ang isang pahinante ng truck matapos itong mahulihan ng 2 sachet na pinaghihinilang droga at mga paraphernalias nang mag-aalas 6 noong gabi ng 24 ng Agosto sa Matnog Port. Ayon sa inisyal na impormasyon, papatawid sana ng Pantalan ang nasabing biyahero papuntang Bisaya at nang dumaan ng suspect sa security para sa physical checking ay aktong nakita ang maliit na bag nito ang kahina-hinalang laman at agad na pinagbigay alam ito sa otoridad. Agad namang isinagawa ang investigasyon at dokumentasyon ng mga otoridad. Kasama ang mga personahe ng Pantalan. Samantala, nasa kustodiya ngayon ng Matnog MPS ang suspect para sa tamang disposisyon habang inaalam pa ang kabuang halaga ng nakumpiska. At ang programang yan ay hatid sa atin ni Cap Lalaine Aninipot at ni Cap Melvin Hainto ng Barangay Balogo. Yes.
Sa pagpapadagos po sa iyong programa, magbabalik po kita makalipas lang ang irang paghahanap buhay. Papasok siya. Benamanong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Kaki at Jojo. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Make your dream reality. Act fast because paradise awaits. It's the rightful owner, so don't let the opportunity away. Contact us now and schedule for site viewing. JD Real Estate Marketing is located at Kugan, Bibingkaan, Sorsogon City. Besides Phoenix Gas Station, or visit their Facebook page, JD Real Estate Marketing. Contact them at their CP number 0916-345-6962 or 0936-924-7322. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at marami pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang Dairy Box Store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Benamanong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga.
Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga, kasama si Kaki at Jojo. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Yes, magbabalik ang Kaagapay sa Umaga at syempre kay Bangko Pag-Raray, si Kaagapay Jojo Lascano. At sa mainit-init na mga baleta, tabi may ilalog tabi ang sa kuyang partner. Yes, Barangay Pamurayan muling nakakuha ng parangal sa larangan ng agrikultura mula sa Department of Agriculture Region 5. Ayan, pasok kasi Papa Maki. Papa Maki Gomez. Asay ko ito pulido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Muli na namang nakakuha ng parangal ang Barangay Pamurayan o kilala din bilang The Home of Tahong Festival sa isang prestiyosong patimpalak ng Department of Agriculture Region 5 sa 2024 Search for Urban and Peri-Urban Agriculture Garden. Simple man lang po kung ano yung mga process o procedures why ang Barangay Pamurayan ay saro sa naging recipient sa katatapos lang po na search para sa urban and peri-urban search for 2024. Matatandaan po natin since 2018 na tayo ay naging barangay captain, hindi naman namin talaga ninais na makasama sa mga patimpalak ng Department of Agriculture, City Agriculture. Ang gusto lang naman talaga namin is maging sufficiente ang aming pagkain, lalo na sa larangan ng mga gulayan. So, yung pagkain ng gulay. So, nagkataon na since na pinalaki natin yung communal garden natin, yung gulayan sa barangay, sinali natin to sa mga search. And katunayan, dito po sa Sorsogon Province, out of 541 barangay sa Sorsogon, out of 64 barangay sa Sorsogon City, Pamurayan po ang nakasama doon sa patimpalak, which is orgulyo man po sa Barangay Pamurayan na makasama doon sa activity na yon. Bali, kung hindi po ako nagkakamali, ang mga naging katunggali natin doon is ang iba mga munisipyo na city. So proud tayo na sa level sa barangay pa lang nakakasabay na tayo doon sa mga city o munisipyo na kasali doon sa patimpalak. Bit nito ang karangalan ng Sorsogon sa larangan ng makabagong paraan ng agrikultura dahil sa loob ng 541 barangay ng lalawigan ay 2 barangay lamang at isang private organization lang ang napabilang dito. Orgulyo man ng Barangay Pamurayan na ang city o province maging tayo ang representative pagdating doon sa mga ganong patimpalak. Kasi sino ba naman kami na Barangay Pamurayan na maliit lang din? Ayon kay Kap Arles Sanaban, hindi nila ito makakamit kung wala ang suporta ng city government at lalong-lalo na ang pagpupursige ng kanilang mga kabarangay. Mula dito sa Sorsogon City, Maki Gomez, Bicol TV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Ayan, congratulations kay Kap Arles Sanaban asin sa bilog na konseho and syempre sa mga residente kang Pamurayan. Yes, sabi nga nila ang progreso sa sarong barangay, grabe ang katuyuhan para sa side ng residente. Ang pagtatarabangan, ika nga partner, Yes, and nagpasalamat din ang butihing kapitan na si Kap Arles Sanaban sa city government dahil hindi magiging matagumpay ang kanilang mga proyekto kung hindi dahil sa city government. And sabi nga natin, pagpupugay at pagpupuri sa bilog na konseho asin sa mga residente kang barangay Pamurayan. And of course, thank you very much sa tuyang news correspondent na si Papa Maki
Maki, Gomez. na grabe ang higos kay ni nag-iikot ini sa bilog da probinsya kan Sorsogon tanganing makakuha nin mga importante ho na mga pagbabareta para sa satuya tanganing kita man na mga nag-aantabay sa satuya mga barangay officials, mga gabos na public servant makakuha kita nin mga impormasyon kung sa kung ano man po ang sa indang mga piggigibo sa indang posisyon. Yes. And syempre dire-diretso pa rin girari kita sa mga updates and mga balitang probinsya. Ang pagbebenta ng pating sa Bicol, binosisi ng BIFAR. Nagsimulang mag-inspection ang mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BIFAR sa mga palengke ng Matnog, Sorsogon para tingnan ang katotohanan sa mga litrato ng mga pating na ibinebenta doon na nag-viral sa social media. Nilinaw ng BIFAR na ang white tip reef shark ay iba pang tulad ng uri ng pating ay protektado sa ilalim ng International Convention at Philippine laws. Una nang nag-viral sa social media sa isang palengke sa Sorsogon na may 5 coral catch sharks or Antilomycterus o Marmoratus at 2 white tips reef shark ang naibebenta sa palengke malapit sa dalampasigan sa naturang lugar. Binigyan din ng BIFAR na may kaparusahan ang sino mang manghuhuli at magbebenta sa mga ipinagbabawal na lamang dagat alinsunod sa batas. Ayan, yan po, hali po yan sa Matnog BIFAR. Napakasarap niya partner sa kinunot partner, pating. Pero nilinaw naman po na yung tininda sa palengke ng Matnog ay hindi yun kasali sa mga pinagbabawal. Mga endangered na yung natawag, sige. Ayan. And of course, pag sabi nga ninyo, pag mga yamang kalikasan, dapat di po natin pag-abusuhon. Tawa naman natin na sinda magdarakula, lalo mga paratrol, na permingahin natin na babaritaan ngayon, nagiging trend na naman ang trolling, sa mga kadagatan, na mga illegal fishing, na yung pigapod na sa nakaagi, nagkadarakop yata yung mga arugkainin na trabaho, So again, ang paglapastangan po sa inang kalikasan, babalik po yan sa atin. At totoo ka dyan, partner, at ito'y nararamdaman na natin ngayon. Sabi nga, kung ano ang itinanim natin, yun din ang aanihin natin. Kaya kung mga basura natin itinapon dyan sa dagat, once na medyo umulan ng konti, ayan, pabalik sa atin, nandyan ang mga baha. Kaya, please. Sabayan pa ng climate change, partner. Yes. Yan ang tinatawag, na climate change. Tapos, ang pagsusunog ng mga plastic po, nakakasira po ng ng kalikasan, lalong-lalo pa sa ating solar, ngayon, nararamdaman natin ang puot ni kalikasan. And speaking of kalikasan, kahapon nagkaigwa ng alert level 1 ang Bulkan Bulusan. Ayan, ingat-ingat natin sa mga kababayan natin dyan, lalong-lalo mga karatig munisipyo ng Irosin. Actually, ang talagang nagsasakripisyo nito pag ito pa ay pumuputok, isang Banwa ang Kasiguran, Banwa ang Kanhuban, and of course ang Irosin. Yes. Speaking of Irosin, good morning kay Mayor Pidoy Cielo. Tandaan niyo po sa Batangas, yung pumutok nung nakaraan? Bulkang Taal. Yes. And ang bulkan na mayon din nakaraang linggo medyo nagparamdam. Sana naman, huwag naman sana magparamdam. Dahil sa sobrang init, naunang medyo nakitaan ng ang bulkan mayon, then nagkaroon ng magnitude doon naman sa Bisaya. Kaya ingat-ingat po ibang natin ang panahon ngayon. Doon nga ngayon sa Batangas, may nakachat ako nung isang araw na grabe na ang sinasako nilang sakit kasi nga yung mga bumabagsak ng mga ash. Ayun, nagkakaroon na ng trangkaso, skin diseases, and of course, ang pamunuan naman siguro ng Batangas, sa pamunuan ng kanilang mga mayors diyan is magkaroon naman ng mga agarang aksyon na pagbibigay ng mga health protection sa kanyang mga nasasakupan. Hello, Papa Maki. Nanonood po siya. Ingat-ingat lagi po ang aming news correspondent yan sa Matnog. Good morning, Papa Maki, and sa imong pamilya. Ingat ka po. At ito, partner, pasadahan ko muna. Higit po, nais pong ipaabot ni Barangay Kapitana Tatdungana na ang sa ngayon po na schedule po yata ng DENR na inspection dyan po sa nirereklamo ng Urban Port dyan sa Talisay ay re-scheduled by August 29, Thursday, alas 8 ng umaga, at galing po ang balitang yan ang impormasyon na yan mula mismo sa inyong barangay kapitana na si Kapitana Tatduana. Yan, good morning kay Kapitana Tatduana. And of course, sa panawagan ko kay Kapitana Tatduana,
wag naman pong maniniwala sa mga huring-huring ng mga sa imong mga sagigilid, ano? Kasi minsan nasusobrahan ng sumbong, minsan nakukulangan, no? Kung hinihingi lang mo ng kabayaran ng pagsusumbong sa inyo, trabahuin niyo na po ang tatrabahuin niya, no? Ganyan lang yan. Focus lang Walang po tayo personalan, sa trabaho lang. Ha? Again, inuulit ko ha, walang personalan, trabaho lang. Yes, and syempre good morning sa La Chica family dyan sa Barangay Talisay. And speaking of La Chica partner, si Kagawad La Chica ang talaga naman nagpupursugi na may paabot ang kasong ito sa mas mataas na kinauukulan. Kasi ito yata mga barangay official natin dito sa amin tutulog-tulog. Akalain mo, Committee on Environment walang alam sa nangyayari sa kapalibutan dyan po sa Barangay Cantalisay. Magbasa-basa paminsan-minsan. Kaya minsan, ayan, wag kayong magagalit sa mga kabarangay nyo, kung napupulaan kayo na kayo ay tulog sa pansitan, lalong-lalo na po ang mga barangay official, ito lalahatin na natin, kung kayo po ay barangay official, wag naman kayo magpapakita sa mga residente nyo mismo na kayo po ay susuray-suray sa kalsada, Maiya naman po kayo sa meron kayong katungkulan sa barangay. Wag ho kayo ang pangunahing makikita na susuray-suray sa kalsada dahil lang po sa kayo ay lasing. Yes, kayo ang dapat na napakagandang ehemplo sa inyong magbigay barangay. naman kayo ng moral, Ang dignidad, itayo nyo naman. Wala na yung yatang dignidad ng Talisay, sasabayan nyo pa. Mga walang modo! Oh my goodness. Sabi nga ng nakausap ko dyan sa Barangay Talisay nitong nakaraan, iisa daw yung barangay kagawad na babae, pero yung payatang may balls. So ibig sabihin yung anim walang balls. Oh my God. Oh my goodness. Bato-bato sa langit po Ang tamaan ay wag pong magagalit. Again, trabaho lang po, walang personalan. At yan, pero sabi ko na sa inyo, wag niyong gagalitin ang aking partner, Hindi pa naman ako partner galit, Ano pa lang naman, alam mo naman ang partner mo pagka nakakarinig ng mga ganyan, talaga namang ang natin, sabi nga na sa pulis, maximum tolerance pa rin. And speaking of maximum tolerance, 2,000 pulis, ang ipinadala doon sa Kingdom of Jesus Christ, yes. na aaresto po kay Pastor Kibuloy. Sabi nga ni ating kasamahang si Bawawaw, Kibuloy, wag mo nang iprolong. Kung naniniwala to sa batas na meron tayo dito sa Pilipinas, si Kibuloy, salita ka naman ng salita, batas ng Diyos, may batas din naman po ang tao. Ibang batas na dapat sumunod tayo sa batas. Kung hindi kayo susunod sa batas at gagawa kayo ng batas, anong gobyerno meron tayo? Kung wala tayong susunding mga batas, wala tayong gobyerno na dapat meron na kinakaharap sa ngayon. So, maging tayo bilang mga Pilipino, may katungkulan tayo na sundin kung anong merong batas ang ating Pilipinas. At ilang na ang hinuli ng mga pulis dahil sa panggugulo ng mga member ng Kingdom of yun? Kung ito namang mga kasapi ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumuna po ni Pastor Kibuloy, sana naman po maging may hinahon naman po kayo. Ang mga pulis po natin na naandyan ay wala pong armas na bitbit, kundi pinapairal po nila ang tinatawag ng maximum tolerance. Mas mabuti yung gagawin yung gulo, advisean nyo ang yung pinakapinuno. Yes, dapat kayo mismo, kayo mismo mag-advise sa inyong pastor na, Pastor, ilaban na lamang natin to sa tamang kinauukulan, sumuko na tayo. Kung talagang wala siyang ginawang correct. Talagang matapang siyang haharapin ang kanyang mga aligasyon sa kanya, nakahilerang kaso para sa inyong pinunong si Kibulolo. Ako naman partner nawala naman yung bilib ko kay dating Pangulong Duterte, na imbis siya yung magpasimuno ng tamang landasin para para sa kanyang mga kababayan, siya pa yung halos nag-uudyok. Dahil sa nawawala siya sa landas. Alam pala niya kung nasaan si Pastor Kibuloy, bakit tinatago niya? 'Di ba dapat kasuhan siya Kasi tinatago niya yung isang kriminal,
Although hindi pa naman napapatunayan na si Pastor Kibuloy may kalukuhang ginawa o may krimeng ginawa, bakit hindi niya lang nila isuko? Yes. Naandun pa rin siguro ang pagiging isang kaibigan ng isang kuwagot ni Kibuloy at ni former President Duterte. Kaya bisan itong mga kapanalig iba na yung direksyon ng mga kapanalig. Kagaya na lamang ni Senador Robin Padilla, igagaya pa kami sa kanya. Ang mga urge na yan. Ito, Senador Robin Padilla, kung pupunta ka ng Sorsogon, walang malibog dito. Puro kalibugan niyang inaano mo sa Senado Ay, nako. Itinuturo mo pa sa amin, nasabayan ka. My God naman. Much better, partner. Nire-respeto namin ang aming mga asawa for your information. Much better, partner, na kung wala kang magandang isasalita, itiko mo na lang inyong bibig. Kaya ikaw, Senador, kung parehas kayong malibog ng asawa mo, kayong dalawa na lang. Huwag nyo nang idadamay ang sambayan ng Pilipino sa kalukuhan mo. Senador pa naman kayong naturingan. Gumawa na lang tayo ng tama. Na senador. Tingnan mo yung ginawa nyo, lumabas yung ethics nyo nung kasagsagan ng mga kung ano-ano yung kontrobersya na buti na lang kung kalakihan, ga-stick naman. Ayan, siguro at this time, papatuloy tayo. May karugtong po ang report ni Papa Maki Gomez dyan sa Matnog. Yes, pasok! Pasok, partner. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Sa Barangay Pamorayan pa rin, nakahanda na rin ang pagkakabit ng karagdagan pang internet connection sa ilan pang pasilidad ng Barangay Pamorayan. Hindi na bago sa mga residente ng barangay ang pagkakaroon ng free wifi connection sa mga pasilidad dito at sa ilang bahagi ng bawat purok. Kaya naman pinupunterya ngayon ng punong barangay ni Sikap Arles Hanaban na bago pa man sumapit ang bear season ay mas palawakin pa ito at lahat ng pasilidad ay magkaroon na ng internet connection. Sa diyan po ang Barangay Pamorayan, ibang internet sa ato na Barangay Hall. And then ang Barangay Hall may katabi na health center, kasama na sila dun sa paggamit ng internet. Ang gusto natin mangyari bago matapos ito na Agosto, buwan ng Agosto, gusto natin pagsapit ng beer months, talagang ang lahat ng facilities ng Barangay Pamorayan. Facilities, ito yung daycare center, health center, barangay hall, and then ang evacuation center natin, magkaroon ng maayos na access para sa internet connection. So, ganon din upang makabawas na ito sa gastusin sa pagpapaload ng mga residente, lalong-lalo na ang mga estudyante na kinakailangan ng internet connection para sa pagre-research. Para hindi na masyado sila magastusan sa pagpaload. So, ninais natin na through this free wifi, makatulong tayo sa mga estudyante. Gusto natin yung mga estudyante na nandito sa malapit sa bahay natin, mayroon naman silang area doon na pwedeng pag-aralan, pag mga research, nagagamit na nila yon. And then gusto ko, yung na sinasabi natin, na magkaroon na rin ng internet sa Purok City. Nakahanda na rin ang pagkakabit ng internet connection sa daycare center ng nasabing barangay at iba pang pangangailangan dito katulad na lamang ng flat screen television na ilalagay dito na magagamit sa pagtuturo sa mga kabataan na mula mismo sa honorarium ni Kap Arles Hanaban. Palagay na tayo ng internet connection dun sa Purok 7 sa daycare center natin. So, antayin natin o ulat-ulat lang tabi sa mga estudyante, sa mga magurang na may estudyante dito sa daycare center kay ipoprovide natin yon through my honorarium para makabili tayo ng mga gamit para doon sa indo na pangangaipo. Tayo sa basketball court sa sentro, meron na rin tayo dito sa court sa may Arevales family o compound. Mula dito sa Sorsogon City, Maki Gomez, Bicol TV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis.
Alright, nagbabalik po muli tayo sa programang Kaagapay sa Umaga at live na live po ninyo napapanood dyan. Dito lamang po sa Bicol TV Sorsogon at sa aming YouTube channel. Mapapanood din po kami sa ang Kaagapay sa Umaga. Siyempre sa Bicol TV Sorsogon lamang po yan. Yes, and maraming salamat kay Papa Maki Gomez dyan sa Matnog. And sabi nga natin kanina ulit, congratulations and pagpupugay sa iyo, Kap Arles Hanaban. Sabi nga natin, dakulao na tabang po sa mga estudyante na daing kapasidad na magpatakod kay internet dahil nga sa ngayon ng mga estudyante ang daming mga ipig-research yaon na po ang libreng internet kay Kap Arles Hanaban. Napakaswerte ng mga taga gabos na barangay arog kayo ng kaisipan kay Kapitan Arles Hanaban. Yes. Kaya lang partner sa arog kayan medyo may masasagasaan sa mga may negosyo ni mga free wifi, piso wifi. So mga internet diyan, tawag yan, mga office na inanuhanin na mga internet piso net. Hindi lang yung mga mga kwarto-kwarto, 'di ba? Maraming computer shop na tinatawag natin, medyo baka kung gagayahin ng ibang barangay ito, baka masagasaan din. Siguro applicable lang to sa mga barangay na talagang malalayo na, no? And may mga area lang naman na piglagakan kang internet ni Kap Arles. Sabi nga natin pangkalahatan na na pagtulong to. So, hindi na niya inisip na may masasagasaan partner dahil sabi nga natin isa o dalawa lang naman, pero ang iniisip ng kapitan diyan sa Pamurayan yung lahat na makakabenepisyo. Yes. Lalo na sa panahon ito na nagpasukan at alam natin, I'm pretty sure na maraming mga estudyante diyan sa Pamurayan na kulang and sobrang nagpapasalamat kay Kap dahil isa sa mga pangangailangan ng mga estudyante ang internet. Yes, partner. At sinabi ko nga kanina partner, napakaganda ng programa na to ni Kap Arles Hanaban. Sa kadailanan may mga area talaga na napakahirap ng internet connection, mga signal na hinahanap ng mga kabataan sa ngayon, ng mga estudyante na nag-aaral, nagre-research ng kung ano-ano pa. Siguro isa pa sa gusto kong magawa ng mga barangay captain dito partner, na magkaroon sila ng sariling computer shop sa taas ng kanilang mga barangay hall, at may schedule. Halimbawa kaya Saturday and Sunday makikita mo yung mga kabataan nandun lang sa taas ng barangay hall nila at nag-aaral. Basic computer learning center, dapat pinaiiral na sa ngayon yan. Kasi yan ang ina-ina sa mga, lalo may mga magulang tayo na hindi rin marunong gumamit ng computer. So, kailangan din matuto ng sila mismo, masaway nila yung mga kabataan natin na naliligaw ng landas sa pagpindot ng mga keyboard. Alam nyo ibig kong sabihin, lalo na ngayon sa mga masiselang bagay. Kaya yan, congratulations po kay Barangay Captain. Kay Barangay Captain Arles Hanaban, congratulations and job well done. Saludo po ang buong staff ng Bicol TV, lalong-lalo na kami dito po sa Kaagapay sa Umaga. And speaking ng mga barangay, meron po tayo ito pagkakalam na hindi nakakaalam. Ang barangay Almendras po, I think, ewan ko lang sa ngayon kasi dati, na merong area doon sa labas pinalagyan ng upuan tsaka table ni Kap Pat Juneda para doon umupo yung mga estudyante na gagamit ng internet para sa pagre-research. Sabi nga kanina ni Kagapay Jojo, sana lahat ng mga ng lahat ng mga barangay meron ng gano'n na para mapakinabangan ng ating mga estudyante sa barangay. Hindi, wag na po natin gayahin na meron tayong mga alam na barangay lalo na dito sa East District na kahit na internet ipinagkakait meron akong alam diyan na isang staff ng barangay na pinapalitan yung password ipinagkakait na nga sa mga kasamahan niya lalo na siguro sa lahat ng pangkalahatang mga constituents na nangangailangan ng internet. Sa totoo lang partner, pagka private naman yung connection, halimbawa sa loob ng barangay hall, siguro yung connection lang yan para lamang na nasa loob ka ng barangay hall. Yes, pero wag naman na pinapalitan dahil ang dami na sigurong gumagamit. Kala mo, siya na nga ang kapitan doon pinapalitan ng password para sila lang. Siguro mga 3 lang silang nakakaalam. I'm sorry Sana wag mo naman pagkaita. Kung minsan tinatanong kung sino na ba talaga dyan sa inyo ang kapitan
Actually, ito na partner, sinagot na ako niya. Itatalungin ko pa lamang sana si Kapitan Arlis Sanaban regarding sa bagay na yun. Bago pa man tabi yan, i-implement, nag-check na muna tayo kung may mga internet cafe digdi sa area. So pa wala naman tabi apit ko. That's why, kaya nga po ang inaano ko dito barangay Kapitan Arlis Sanaban, kung may masasagasaan na ganito, siguro naman na kailangan pag-usapan. Sabi ko nga kanina, kay partner, Kap, na sabi ko hindi naman siguro iniisip ni Kap Arlis yung ilang mga masasagasaan, kay mas importante sa kanya yung pangkalahatang nangangailangan ng serbisyo ng internet. Yes, kaya nga po sa inano ko na rin na sana po ang lahat ng ating mga barangay official magkaroon ng kaisipan na ganito. Kasi napakalaking tulong nga sa ating mga kabataan, sa ating mga residente mismo na kailangan ng signal, kailangan ng makapag ng internet connection. So far, sabi ko nga kanina, saludo kami kay Kap Arlis Sanaban sa patuloy na pagdadala ng magagandang serbisyo sa kanyang nasasakupan. Ito pa, meron pa, sabi ni Kap Arlis, very soon, magkakaigwa na tabi kami ng karagdagan na computers, computer learning center area sa barangay para sa mga estudyante. Yes, ayan na po ang sinasabi ko. And meron pa tayo dyan, partner. Palakpakan naman dyan. Meron dyan. Adjay. Palakpakan na lang natin si Kap Arlis. Hindi ko napindot dalawang hawak ko. Hindi ko kabisado itong na to kasi palibasa. Ayan. And good morning kay Miss Vilma. Isang masibagong palakpakan naman dyan para kay Kap Arlis Sanaban. God bless you always. Watching from Bitan. Same to you, madam. Thank you good for... morning kay Jomar Hestre. Thank you for watching. Ayan. And kay Sir Efren Mendez. Thank you for watching, sir. God bless po. Alright. So para di natin mahagilap yung dito. Anyway, congratulations po kay Barangay Captain Pamurayan, Arlis Sanaban, sa pagbibigay ng mga talagang napaka-importante at napakahalaga na mga proyekto dyan po sa Barangay Pamurayan. Sana, sabi nga ng iba dyan, although nangangamoy eleksyon, si Kap Arlis Sanaban ay medyo nagpaplano na mas napunta pa sa mas mataas na posisyon. Sabi ng mga nakausap ko na taga-Barangay Pamurayan, wag naman sana ninyong iwan. Actually, hindi naman kayo iiwan. Mas lalo siguro paiigtingin kung sakaling palarin ang isang Arlis Sanaban sa gusto niyang pasukin at tahaking landas, mas makatulong ng mas maganda dyan sa kanyang nasasakupan. Alam mo, Kagapay Jojo, napakaseloso at ng mga taga-Pamurayan. Yes, of Ayaw course. nilang umalis sa kanilang si Kap Arlis. Gusto nila lagi-lagi yun ang naging ama ng barangay Pamurayan. Sabi natin, mas pa ang magiging ni Kap Arlis pag yan ay tumaas. Sabi niya, ayaw namin, gusto namin dito lang talaga. Napaka-selfish niyo naman. Ako naman, partners, pag ganitong uri ng mga nanunungkulan, partner, mas gugustuhin nyo pang bumalik sa isang barangay para magsilbi bilang mga kapitan. Pero kung ang mga kapitan mabalahura, mas gugustuhin ko pa na isang pagdilat ng mata ko wala na. And mas mabuti na hindi matuloy yung i-extend ng actually, lumalabas lang naman ang mga issue na ganyan na hindi itutuloy ang eleksyon. Pag may eleksyon na dumarating, na pagpipilian ng mga course kasi no stage, yung mga barangay officials. Gagamitin na naman. Yan ang yung katotohanan dyan Sa totoo lang, tuloy ang eleksyon. Yes, kasi wala pa namang ibinababang Isipin nyo, tuloy ang eleksyon. Wag kayo magpakampante kung iniisip nyo. At dito po natin makikita kung talagang maganda ang yung serbisyo sa inyong barangay. Sa 2 taon, partner. Kung napakita ka na ng totoong kulay mo at magpapakita ka pala ng totoong kulay mo, naku po, sa kangkungan ng bagsak mo. Hindi po kayo mag-worry dahil alam nyo sa inyong sarili na maraming naitulong at maganda ang inyong serbisyo dyan sa yung barangay. Although, partner, may isa pa. Although na matuloy man ang eleksyon, although na balahura ka sa mga kapamorsidente, sorry for the words, kaya lang, yan talaga wala kang ginagawa sa barangay mo, pagdating na eleksyon at may pera ka, iboboto ka para iboboto. Kasi minsan, ang botante natin, bulag sa katotohanan. Bulag sa totoong nangyayari. Kaya yan, pagdating ng eleksyon, pag may pera kang inabot, panalo ka. Yun ang malungkot.
Yes, and syempre good morning kay Ma'am Carmen Deliosa dyan sa Australia ba? Angel Resort, partner. Yes, opo, Australia. And kung kayo po ay gustong mag-unwind at San gusto nyo mag-relax. Hindi ko malaman itong Angel Resort. Saan ba? Sa Buena Vista ba, Gubat? Gubat? Nakarating na ako. Nadaanan ko to. Daanan mo lang. Ma'am, minsan dadalaw po ako dyan, ma'am. And gusto isasama ko ang aking mga chikiting. Pasalamatan si Ma'am Carmen sa always na pagsuporta. Isa ito sa mga may gininto ang puso na kahit nasa malayo siya pero hindi naman natin siya sa ichinachat na lalaman niya lang na may humihingi sa atin ng kaunting tulong. Agad-agad po itong nagchat-chat kay Sir Sao para magbigay. Maraming salamat po. God bless po. Sana po ipagpatuloy kayong i-bless ni Lord para marami pa po kayong matulungang mga syudadanong Sorsoganon. Sabi nga nila, partner, ang mga taong tumutulong ng bukal sa kalooban, ipinagpapala ng gusto ng ating may kapal. Yes, and speaking of bukal, good morning kay Bukal Nini Rabanilla. Bumalik na ba sila, partner? Hindi ko pa po alam. After the long weekend na nangyari po. Siyempre, kay Bukal Ryan Juneda. Ito, pinag-iingat po ang publiko, ang leptospirosis sa mga insekto na meron tayo sa palibot. Maghugas o maglinis ng ating kapaligiran. And speaking sa natin, health natin ngayon at sa mga sumusulputang sakit, tumataas pa rin ang kaso ng dengue dito po sa Sorsogon. Yes, lalo at ulan init, partner. Opo, and pangalawa po ang barangay Bibingkahan, kaya po si Kap Gihaner ay nagpa-implement na po ng pag-practice ng 4S. Akalain mo pumangalawa ng Bibingkahan. Yes, pangalawa. Sabi nila, una ang Sorsogon. Pangalawang Bibingkahan. Then, pangatlo po ang barangay kaila MJ? Cambodia. Cambolaga. Yes. And una po ay ang barangay Pangpang na kung saan nahihiling tapo yes, hindi po natutulog dyan si Kagawad Bert Valdez sa paglilinis as atin ang pagpapalala sa inyang mga kalugar. And of course dito rin sa barangay Bibingkahan na po ang barangay captain si Ma'am Gihaner na maglinis po sa kanilang mga tahanan, and na po niya ang pinapapractice na niya po ang 4S na dengue, kung saan ang ibig sabihin ay ang self-protection measures and search and destroy the mosquito breeding sites, and say no to indiscriminate ang fogging. Correct. Kaya nung nakausap natin kasi bakit i-discriminate yung fogging, partner? Kasi ang iba naman may mga kasabihan. Ito tinanong ko dito si City Councilor Mark Jason Amisola dahil siya ang Committee on Health na regarding sa pagtaas ng kaso ng dengue na kung ano nang ginagawa ng City Health Office. Meron na po silang and ipa-practice nga nila ang fogging. Sabi ko, gaano katotoo ang fogging na parang inaano mo lang yung mga lamok sa ibang barangay. Hindi naman, sabi niya, yun nga po, parang hindi na, wala ako sa posisyon na, and correct me if I'm wrong kung tama na binubugaw. Hindi naman 100% sa fogging ay talagang mamamatay yung mga Sabi nga ni Kap pa yan sa iniisip ko partner na problema Bert Balde na mag-umpisa tayo sa ating mga tahanan ng paglilinis. Huwag tayo mag-iimbak ng mga tubig dahil ito nga ngayon ko lang to nalaman kay actually yung mga bote na dapat itaob, no? Yes, itaob na hindi po nakukuha yung dengue, yung mga ng lamok sa maruming kanal. Sa malinis pong nagsisimula sa malinis na tubig. Yung mga mahilig. Tama pala ginagawa ni Prime Water. Oh my God! Oo nga, napunta tayo kay Prime Water. Kaya, Prime Water, ipagpatuloy mo ang pagpapadala sa amin ng maruming kasi sa malinis na tubig, nagkakaroon ng dengue. Hindi pala nakukuha sa marumi. Nagsisimula pala yung makete-kete sa so yung may partner, na tubig. Pag nagpaging, ba ang munisipyo, ang city, nagpaging, itinatakwil lang yung mga lamok. Parang tinataboy lang lawan. Paano naman nila nalaman na yung lamok dito napunta kay Cambolaga? Kasi diyan ako nahirapan, wala naman sundo pag ano lang Kasi minsan nung nakaraan, tinapik natin tungkol sa lamok Paano natin malalaman nakasuot ng stripe ng lamok? Stripe ang mas matindi, At least marami tayong natutunan. Sakit sa bangs partner pag iniisip ko yung dengue, kung paano ko nalalaglag yung aking mga minsan bangs. kasi may naka-jacket na lamok di ko malaman kung ano. Kaya tama talagang kasabihan na wag tayong huminto sa pag-aaral, patuloy tayong mag-research. Ginagawa lang namin tong idinadaan lang namin sa biro yung mga pero
pinag-iingat pa rin ho namin ng ating mga kababayan. Yes. Ang pinaka-the best at mabisang paraan to stay away from those dinghies is to clean the environment. Ano ang mga palibot po natin. Lalong-lalo na po yung may mga gulong na nakatambak po diyan, isa ho yan. Pinapamugaran. Oo, pinapamugaran. At hindi ho ako naniniwala basta-basta na sa malinis na tubig, mas lalo nagkakaroon ng dengue kasi pinaglilinis nga tayo ng National World Health Office na sana palagi malinis ang kapaligiran nang maiwasan ang mga ganyan. Pero kung sasabihin nila na dahil sa malilinis nagkakaroon ng dengue, wag na ho tayo maglinis. Kasi ganoon din naman pala eh. Oh. Kaya po sa correct me if I'm wrong, partner. Pinapaabot ni Kap Kagiya ang pangkondosir clean up drive Sorosimana po yan and ang pagpractice po ng 4S para sa awareness po ng dengue. And good morning kay former barangay captain ng Pamurayan na si Madrina Ninang, ano pa tawag ko na ni Tia Marites Haner. Yes, and syempre good morning kay Mama Luz Kagiya dyan sa Barangay Kabidan. And good morning kay Kap Sammy Rialuyo and sa kanyang butihing may bahay, si Ma'am Marife Rialuyo. Yes. And of course, sa Kuyang Tiyahin, dyan po sa Barangay Bibingkan, si Kapitana Gihaner. Good morning po sa lahat po ng mga taga-Bibingkahan, kay Chakaring Dulot. Good morning sa iyo. Kamusta ang mga post natin dyan? Trending lang yan. Na-high blood ka naman masyado. Kalma lang, relax lang. Kalma. Relax lang. Again, congratulations nga pala sa ginanap na First Mayor Esther Amor Regional Taekwondo Cup 2024 nung nakaraang Agosto 24 and 26 sa Sorsogon Convention Center. And sa mga nanalo po na mga kaakian, congratulations po. And congratulations sa grupo kang Naga City, UNC, and ang Sorsogon City po na nagkakuha kay gold medal and a silver medal kay Miss Rodrigueza and kay Zaira Isabel Sanchez na nakakuha din ng silver medalist sa girls division. At sa Webes partner, ito pag-usapan din natin. Ito tatanungin ko na rin ang mga barangay captain kung ano ba talaga ang kasugatan nito. Ito sa sa Webes po sa susunod na programa. Kinakailangan bang upuan nyo na lang ang mga nakablatter dyan na nakasulat sa logbook, tapos na dapat pag-usapan ng barangay council na hindi nyo bigyan ng minutes ang yung napag-usapan at ibigay doon sa mga nagrereklamo. Ano po ba ang kahalagahan niyan? Bawal yun kailangan lahat ay naka-minutes. Correct. Kasi actually, sabi ko nga sa Webes natin pag-usapan to. At ang isa pa, para sa sinabi ko sa iyo kanina, ang regarding po dun sa public market, patuloy at lalong umaapoy ang ang issue. And para naman po para mabigyan din naman natin ng patas. Yes. Although may mga nakausap na tayo, pero again, nananawagan po kami sa market administrator, lahat po kayo diyan na taga-market na mga nagaano diyan na nangangasiwa, makausap din namin kayo. Yeah. And siguro kung walang oras na makapunta dito sa aming istasyon, kami po ang pupunta sa inyo po para na makuha man natin ang side po na hindi lang po yung side ng nagsusumbong, ng nagrereklamo, kundi rin po ang inyong pong kasagutan kasi kung ito pa may katotohanan sa wala. Nung time ni former barangay captain Ipin, Lanusa, yung mga dyan, pag saod sa baba, ang iba dyan, hindi naman po taga rito sa atin, iba dyan, galing sa iba't ibang munisipyo para mapunta dito at dala ang kanilang mga na-harvest. Aandun yun sa mga gilid-gilid kang market. Ang problema dito ngayon, na halos aandun na, nakapwesto. And nagrereklamo po ang mga legal na nagbabayad po ng buwis na wala na po sila at kakaroon ng income sa isang araw po dahil wala nang umaakyat na mga mamimili. Kaya sana makausap natin ang administrasyon dyan sa administrator dyan. Yes, partner. And for the next episode nga natin by Thursday, bilang Lupon, sasabihin ko rin sa iyo, papaalala ko rin sa iyo, mag-research ka din po ng regarding sa Lupon. Kung ano ba ang kahalagahan ng Lupon o katarungan pambarangay.
Ano ang gagawin nyo kapag kayo po ay nagreklamo sa barangay at anong gagawin nyo kung si kapitana is bias po sa pag-uusapan. Again, pagdating siguro at sa mga susunod nating episode natin, partner. Sarap na sana sagutin, alas 8:24 na po ng umaga at oras na naman po siguro na pamamahanap natin. Abangan nyo po kami sa Webes sa mga mahalagang impormasyon, mahalagang usapin tungkol po sa mga nagiging natin dito sa ating syudad, pag-uusapan ho natin yan. Yes, and wag niyo pong kalilimutan mga manood, every Monday ang programang Bantay Barangay ni Sir Direk Angel Hanoras, and sumunod po ang programa ni Sir Sauro Amistoso, ang araw-araw yan, Ora Mismo. Issue. Ora mismo. Yes, and every Tuesday po ang yung kagapay sa umaga. Then sumunod po si Sir Sauro ang Ora Mismo. Then Miyerkules po mapapanood nyo po si Cap Arlis Hanaban sa Fight Sana. And susunod naman po ang pag-Webes ang kagapay sa umaga with Sir Jojo Lascano at ang inyong lingkod. Ayan. Okay. At sa every Saturday po, abangan nyo po ang mas nakakapanapanabik pa, lalong pinagaganda na usapin, mga future, back to the future history, mga documentary style na pagsasaimpapawid ang aming punong tagapamahala ng Bicol TV na si Bossing Sauro Amistoso sa mga personalidad na hindi po natin basta-basta kilala. Kundi pag napanood po ninyo ang programa po na pinamagatang Tagumpay sa Buhay, doon po ninyo malalaman ang buong pagkatao ng mga personalidad na hinahanga natin at kinamumuhian din natin. Ayan po. Ayan. And happy 8th anniversary sa KNDM Millstop bukas yon. Wow, yes. At sasawa ko po, And good belated morning happy kay anniversary. Ate Jo Duco and kay Mami Luz. And syempre sa mga staff dyan, kay Arlene, kay Violeta, kay Manilyn, kay Papa Al. Good morning sa Indugabas. And good morning kay Maki Boy. Wag makulit. Ayan. Alright, partner. Yes, at dito lang magtatapos. Abangan nyo ulit kami sa Webes, ang kagapay sa umaga. Kaki Mansera po. Orgulyo ko ang makapaglingkod sa Indo. Ito naman po si Jojo Lascano, ang sa inyong kagapay sa umaga, sa inyong kaututan dila tagapag-abot ng impormasyon, mahalagang impormasyon, issue at mga controversial. God bless everyone. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Kaki at Jojo. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.